Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi His loving kindness is better than life. Makikita natin ito sa Psalm chapter 63. You, God, are my God. Earnestly, I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory, because your love is better than life, and my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. So ito ay galing sa Psalm 63 na sinulat ni David. Pero sa atin na rin to na papuri para kay Almighty Father. Nakakanta tayo para sa Kanya, para purihin ang Kanyang pangalan. Ito ang gagawin natin in heaven, ang purihin ang pangalan ng Tatay natin at saka ni Jesus Christ. Kaya ngayon pa lang, purihin na natin yung Tatay natin para in heaven, alam na natin yung gagawin natin. Ito ang gagawin natin, pupurihin natin ang Tatay natin, si Almighty Father. Papasalamatan natin siya sa Kanyang pag-create sa atin. At sa Kanyang, kay Jesus Christ, dahil sa Kanyang blood, He saved us. Kaya mag-remain din tayo kay Jesus Christ. No? So sabi ni Jesus Christ dito sa John chapter 15 verse 4, remain in me as I remain in you. Manatili tayo kay Jesus para mananatili din si Jesus sa atin, sa puso natin. Sa ngayon, hindi natin nakikita si Jesus at si Almighty Father. Pero darating yung time na makikita natin sila in real life, in heaven. Makakasama natin sila. Kasi, nakalagay ito, just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. Kaya para mag-bear tayo ng fruits, magre-remain tayo kay Jesus. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit. Because without me, you cannot do nothing. Kung wala si Jesus Christ, wala tayong magagawa. Kung hindi natin i-acknowledge si Jesus Christ as Lord and Savior and our God, wala tayong magagawa on our own. At sabi ni Almighty Father, this is my Son, listen to Him. Kaya pinapakinggan natin si Jesus Christ dahil si Jesus Christ din ang naglapit sa atin para makilala natin si Almighty Father. Kaya lagi natin pupurihin at papasalamatan si Jesus Christ at saka si Almighty Father. Last time, binasa natin was Isaiah chapter 2. Yung Isaiah chapter 2, inumpisahan to ng latter days or sa last days. Ibig sabihin, na yung mountain of the Lord's house, si Jesus Christ yun, siya ay ma-established on top of the mountains. He will be exalted on high. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nagtuturo sa atin ng kanyang mga ways at saka yung path to righteousness. Utos to ni Almighty Father. Prophecy to na ibinigay kay Isaiah ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. A vision. Ang magja-judge between the nations, si Jesus Christ. At siya nagre-rebuke sa many people. Di ba? Nire-rebuke niya lahat ng mga tao. At saka yung sinulat ni Paul, galing kay Jesus Christ yon dahil si Paul ay ang nagpakita si Jesus Christ kay Paul.
So, galing lahat kay Jesus Christ, yung isinusulat ni Paul, na galing naman din kay Almighty Father. Dahil utos ni Almighty Father yun. Dapat tayong maglakad sa tamang path, sa ilaw na binibigay ni Almighty Father. Dahil maraming mga tao ang nagkakasala. Paulit-ulit naman, no? Hindi naman natapos ang pagkakasala ng mga tao. Simula noon hanggang ngayon. Hindi matapos ang kadumihan natin. Natin lahat, no? Tayong lahat madumi. Magiging malinis lang tayo dahil kay Jesus Christ, sa kanyang blood. So, binabanggit din dito na yung mga tao na arrogant, prideful, binababa ni Almighty Father. Yung mga mayayabang, yung mga ayaw ng kay Almighty Father. Kung ayaw ninyo kay Almighty Father, wala tayong magagawa. Kung ayaw niyong bumalik kay Almighty Father, wala tayong magagawa. Dahil hindi siya babalik sa atin. Kailangan tayo ang mauna. Tayo ang magpakumbaba. Return to me and I will return to you, sabi ni Almighty Father. At saka ano sabi ni Jesus Christ? Remain in me so that I'll remain in you. So nasa sa atin ang desisyon. At saka dito, sinasabi din sa Isaiah chapter 2, yung mga idols, iba-ibang mga klaseng idols to, gawa sa silver or gold, or gawa sa pera, mga bagay na ina-idolize natin, sarili natin, no? Sinusunod natin ang mga gusto natin na hindi naman ayon sa gusto ni Almighty Father. Ayon ni Almighty Father, nung dapat nagpapasakop tayo sa Kanya, kasi pag inaayawan natin yung utos ni Almighty Father, rebellious tayo, nagrebelde tayo. Ayaw na ayaw ni Almighty Father ng rebelde or rebellious. Kasi ang unang-una na nagrebelde in heaven, di ba si Lucifer? Tapos, pangalawang nagrebelde, si Eva. Kaya, ginawang subordinate tayo, ang mga babae, sa mga lalaki or sa mga tatay natin, under tayo sa tatay natin. Kung wala man kayong lalaki sa bahay, si Almighty Father, sa Kanya tayo subordinate, sa Kanya tayo papasakop. Papasakop tayo sa tatay natin, kay Almighty Father, through His words, yung mga sinasabi ni Almighty Father. Ngayon, dapat yung mga fathers niyo, yung mga nasa bahay na mga lalaki na father de pamilya, dapat din alam nila yung salita ng Diyos para yung mga anak din nila at saka yung asawa nila ay sumunod kay Almighty Father. At saka yung mga idols, no? Mga graven image, na yung iba pang mga graven image, may mga malaki pang pangil akong nakikita, tapos may matataas na ulo, maraming mga kamay, sinasamba ng tao, ang daming kamay, o sinasamba ng tao, korting bae na maraming kamay, no? Or korting hayop, korting dragon. Alimbawa, hindi niyo sinasamba yung dragon. Pero bakit yung meron kayong dragon sa bahay ninyo? Kung hindi niyo sinasamba yun. Bakit kayo merong rabbit, no? Sa bahay ninyo na pang ano yun? Para saan ba yun? Yung buntot ng rabbit. So, idolatry din yun. Pati na rin yung pusa na nakumakawin ng ganon. Yung pusa na kumakawin ng ganon, bakit kayo may ganon? Pag wala bang ganon, hindi kayo i-bless the Almighty Father.
Nakukulangan ba kayo sa kapangyarihan ni Almighty Father? Kaya kailangan niyo ng mga agimat, anting-anting, na mga image, ng mga hinahawakan para mapalapit kay Almighty Father at mabigyan ng blessings or material things or para mapagaling kayo. Nakukulangan ba kayo? Kasi ang faith kay Almighty Father nasa puso. Kasi sa puso natin nananahan ang Holy Spirit, si Almighty Father, si Jesus. Kasi tayo ang church. Hindi natin kailangan yung mga graven image or mga bagay na pangahawakan mo. Dahil it's a form of worshiping those things that were made by human hands, which are considered dirty or unclean. Kinoconsider ni All Father na unclean yung mga ganong bagay dahil gawa ng tao yon. Yung tao, madumi. Gumagawa siya ng maliliit na mga image. Tapos yun na ang i-worship na madumi din. Kadumihan. Ay ni Almighty Father. Kung talagang may pananampalataya tayo kay Almighty Father, hindi natin kailangan yon. Yung iba, no, yung sinasamba nila, is yung Bible mismo, pero hindi nila binabasa. Ang importante sa Bible, kahit ginto pa ang Bible mo, ang importante, yung salita ng Diyos dito. May dala-dala ka nga ang Bible, no? Pero hindi mo naman binabasa, hindi mo alam kung anong nakalagay. So, saan natin isusulat? Sa ating heart, sa ating mind. Kunyari pa na ayoko ilagay sa cellphone ko ang Bible, gusto ko hawak-hawak ko. Pero alam mo ba ang nakasulat sa Bible na hawak-hawak mo? Minsan may mga mahal pa na Bible. Hindi na kukuhahin doon. Kundi kahit mura lang yung Bible na bili mo or nandito sa internet, dapat binabasa mo. Hindi ka masasave ng Bible nang nakatabi lang sa'yo. Kailangan binabasa mo. Kailangan salita ng Diyos, binabasa mo. At isasulat mo sa heart mo. Isa sa buhay mo, ipapractice mo. Yun yung Bible. Hindi yung, ito malang Bible ko na to. Ako ang pinakamagaling na Kristiyano dahil mahal ang Bible ko. Gold to, binili ko pa to, imported pa to from Jerusalem. Hindi ganon. Importante ang salita ng Diyos, binabasa at ipinapamuhay. Hindi yung i-display mo lang. Dahil alam naman natin na ang mga bagay na mga material things sa mundo ay nasisira. Pero yung salita ng Diyos na nasa puso mo, hindi mawawala. Nasa isip mo, hindi nawawala. So, dito na tayo sa Isaiah chapter 3. Kadugtong pa rin ito, no? Bago lang nilagyan ng chapters and verses ang mga Bible. Pero kadugtong pa rin ito. Nilagyan na ng verses and verses and chapters ang Bible para mahanap natin sa Bible yung mga proof. Hindi nilagyan ng chapters and verses para i-chop-chop natin, no? Ihati-hatiin natin, tapos idudugtong natin sa ating paniniwala. Hindi ganon. Nilagyan ng verses and chapters para madaling hanapin kung saan mo hahanapin yung sinabi ni Jesus Christ, yung sinabi ni Almighty Father na ayaw niya ng idols, yung sinabi ni Jesus Christ about sa kanyang mga apostles, para madaling hanapin. Kasi may mga reference sa Old Testament na nasa New Testament, at yung mga nasa New Testament may reference sa Old Testament. Kaya para madaling hanapin, nagkakaintindihan.
Bago lang nilagay ang verses and chapters. So, nung sinusulat ito na Isaiah, ay chapter 3 na ako. Sasabihin, hindi, walang ganon na. Walang ganon, ay chapter 3 verse 2 na ang isusulat ko ngayon. Hindi, wala silang sinusulat chapters and verses. Dire-diretso ang pagsusulat nila. Dire-diretso ang pagpapakita ni Almighty Father ng vision. Dire-diretso ang story about kay Jesus Christ. Nilalagyan lang ng chapters and verses para makita na may kapareho rin sa ibang mga books. So, ito na tayo, no? Chapter 3 ng Isaiah. For behold, the Lord of hosts, takes away from Jerusalem and from Judah. Kasi ang nakalagay sa huli, no, ng second chapter ng Isaiah, sever yourselves from such a man whose breath is in his nostrils. For of what account is he? Yung mga tao na hindi pinapamuhay ang salita ng Diyos. Ano ang kwenta ba niya? Baliwala lang dahil nabubuhay lang siya pero para siyang patay na din. Ano ngayon ang account niya? Anong importansya na nabubuhay lang siya sa kanyang hininga? So it's sinunod, no? For behold, the Lord of hosts, takes away from Jerusalem and from Judah. Tatanggalan ng blessings ang Jerusalem at ang Judah. Alam natin kung ano ang Jerusalem at ang Judah, di ba? Jerusalem, capital ng Israel. At saka yung Judah, yung lineage ni Judah, no? O lahi ni Judah. Dito ang galing ang salita na Jew, sa Judah. The stock and the store, the whole supply of bread and whole supply of water. Tatanggalin ni Almighty Father. Dahil sa kasalanan ng mga tao, matitigas ang ulo. Hanggang ngayon, winimihold ni Almighty Father ang mga blessings. Dahil matitigas ang ulo natin. Latter days or last days ito. Ha? Hindi ito yung time ni Isaiah. Prophecy ito. The mighty man and the man of war, the judge and the prophet, the diviner and the elder, the captain of 50 and the honorable man, the counselor and the skillful artisan, and the expert enchanter. I will give children to be their princes, and babes shall rule over them. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, dahil sa kasalanan, dahil sa idolatry, material things, and earthly possessions na pinag-aagawan ng mga tao, tatanggalin ni Almighty Father ang supply sa atin. I-withhold niya yung mga blessings. The Lord gives and the Lord takes. Alam niyo yun, ano? Nagbibigay si Almighty Father ng blessing. At pwede rin niyang tanggalan yung blessings. Sa nung verse yun? Job chapter 1 verse 21. He said, naked I came from my mother's womb. Naked I will return there. The Lord has given, the Lord has taken, bless the Lord's name. Magbigay si Almighty Father, purihin ang pangalan niya. Tanggalin niya ang blessing sa atin. Purihin pa rin ang pangalan ni Almighty Father. Dahil isa yon sa mga tests ni Almighty Father. Binigyan niya tayo ng buhay. He gives us life. And then, pwede rin niyang tanggalin yung life natin. He will take it away from us. But kung namuhay tayo, if we live a righteous life in the path of Jesus' teachings, we will gain the life back dahil makakasama natin si Almighty Father and Jesus Christ in heaven for all eternity. So ngayon, dito, no, tinanggalan ng blessings.
Jerusalem and Judah. Sino yung Jerusalem and Judah? Jews and non-Jews. Tayo. The mighty man and the man of war, the judge and the prophet, the diviner and the elder, the captain of the 50, and the honorable man, the counselor and the skillful artisan, and the expert enchanter. Sino tong mga to? Yung mighty man, yung mga magagaling man of war, yung mga heroes, yung mga nasa taas ng lipunan sa government, the judge, no, yung judicial, the prophet, yung mga leaders ng religious organization or denomination, the diviner and the elder, sila yung mga nangunguna sa society natin. The captain of 50, ito yung mga police, no, or mga general, honorable man, mga kapita-pitagan or mga nirerespetong tao, counselor, mga teachers, skillful artisan, mga artists or yung mga business person, expert enchanter, mga sa entertainment, no, nag-enchant. Di ba ganun yung sa entertainment? Na-enchant yung mga tao pag may sumasayaw, pag may kumakanta. Expert enchanter. I will give children to be their princes, and babes shall rule over them. Dahil matigas ang ulo ng mga tao, anong ibibigay ni Almighty Father na magro-rule sa lahat ng mga magagaling na tao na to? Ibibigay niya mga bata at mga babies, and babes shall rule over them. Anong ibig sabihin ng children? Children symbolizes, innocence, no? Mga inosente ang magiging leader, walang alam. At alam natin na mga children, selfish. Gusto lang nila, kain lang sila ng kain. Walang, they disregard other people. Ganun ang children, swapang. And babes shall rule over them. Walang alam sa law or walang alam sa kung saan man. Ito ang ibibigay ni Almighty Father na leader ng kanilang mga bansa or ng bansa natin or bansa sa buong mundo. Kung nakikita niyo yung mga leaders ng mga bansa sa buong mundo, kahit matatanda na, wala pa rin naiintindihan sa buhay, walang pinagkatandaan. Nakikita niyo ba yung mga leaders ninyo? Sa tingin niyo magagaling. Kasi nabigyan kayo, no? Nabigyan kayo ng pabor. Sa tingin niyo magagaling. Pero sa tingin ng Almighty Father, hindi. Ibang tingin ng Almighty Father sa tingin ng tao. The people will be oppressed dahil sa katigasan ng ulo natin. Oppressed tayo, everyone by another and everyone by his neighbor. Lahat nagpapagalingan, nakikipag-kompetensya, lahat nakikipag-chismisan, slander, paninirang puri, no? Crab mentality. The child will be insolent toward the elder. Sa ngayon, mga bata, matitigas ang ulo, binabastos ang mga elders or nakakatanda, feeling nila sila na yung magaling. And the base toward the honorable. Kahit yung mga sinasabing nakapag-aral, no? Hindi na rin na nirerespeto ng mga tao. Dahil yon sa kasalanan natin. Nating lahat. Binibigyan tayo ni Almighty Father ng leksyon. Ngayon, kung hindi mo gustong marinig ang mga leksyon na sinasabi ni Almighty Father na binabasa natin sa Bible, hindi para sa iyo ito na makinig ka ng Bible na binabasa natin. Pasensya ka na, pero manood ka na lang ng iba. Kung masasaktan ka, kung ma-offend ka. Dahil sasabihin ko, yung nakalagay dito sa Bible, salita ni Almighty Father. Mas ayaw ko na ma-offend si Almighty Father sa akin. Kaysa ma-offend yung mga tao, bali wala naman ng tao. Dahil ang mas importante si Almighty Father. Dahil ang tao pa iba-iba ang isip. Hindi mo pagkakatiwalaan. Hindi mo pwedeng i-please ang mga tao.
Si Almighty Father dapat ang i-please natin, hindi ang mga tao. When a man takes hold of his brother, sa verse 6, in the house of his father, saying, you have clothing, you be a ruler, and let these ruins be under your power. So yung mga tao, makakita lang ng isang lalaki, no? Sa ngayon, di ba? Uy, pwede kang maging takbo ka ng gatong posisyon sa government. Takbo ka, pwede kang mag-rule sa amin. Mayaman ka, sige takbo ka lang. Ano ang dati mong trabaho? Hindi ka nakatapos, wala kang alam sa batas. Okay lang yan, takbo ka. Ganito, when a man takes hold of his, sa verse 6, nangyayari. Family, no? Ay, wala kang alam, pero family kita, takbo ka. Ikaw mag-rule sa amin. In that day, he will protest, saying, I cannot cure your ills, for in my house is neither food nor clothing. Do not make me ruler for the people. For Jerusalem stumbled, and Judah is fallen, because their tongue and their doings are against the Lord, to provoke the eyes of His glory, against the Almighty Father. Kasi ang ginagawa natin, hindi tayo pinagpapala. Dapat lahat tayo magtulungan, mabago ang puso natin, sundin si Almighty Father, para i-bless tayo niya. Pero hindi tayo nagtutulungan. Nagsisiraan pa nga tayo, di ba? Sarili mong kaibigan, sinisiraan mo, di ba? Kunyari, hindi, joke lang yan, binibiro lang kita. Pero ang totoo, bakit mo i-joke yung kaibigan mo? Na kunyari, na gina-joke mo lang, pero ang totoo, hindi mo siya nire-respeto, kaya kunyari, joke lang yon. Ha? Huwag ganun, no? So, walang kaibigan, kasi hindi, joke lang yan, binibiro lang kita nagtatawanan lang tayo. Hindi ganun yan. Nasa sa puso mo yun. Gusto mong saktan yung kaibigan mo. Gusto mong saktan yung kapamilya mo. Gusto mong saktan yung ibang tao. Kaya kunyari, nag-joke ka lang. Hindi totoo yun. Nasa sa'yo yun. Gusto mo siyang saktan. Ganun ang tao. Kaya nagkagalit si Almighty Father. Verse 9 ng Isaiah chapter 3, the look on their countenance witnesses against them. Yung itsura nila ang nagpapatotoo sa kanila. And they declare their sin as Sodom. Ipinagmamakaingay pa nila yung kanilang kasalanan, gaya ng kasalanan sa Sodom. They do not hide it. Woe to their soul, for they have brought evil upon themselves. Hindi na itinatago yung kasalanan. Pinagmamalaki. Ipinaparada. Itinuturo sa mga bata. Idine-declare pa, ito ang kasalanan namin. Minsan naka-costume pa ng demonyo. Malapit na yung Halloween, magko-costume ba kayo ng demonyo? Nagsi-celebrate ba ang Christian ng Halloween? Hindi, bakit kayo magsi-celebrate ng Halloween? Halloween. Demonyo ang sineselebrate ninyo. So, bakit kayo magsi-celebrate ng Halloween? Hindi masaya kasi naka-costume kami. Araw-araw mag-costume ka. Kung gusto mo mag-costume lang. Hindi, mukha lang kasi akong tanga pag nag-costume ako sa araw-araw. Kaya pag Halloween na lang, pagkakataon ko na. Sinasaktan natin si Almighty Father. Celebrate ka ng Halloween. Hindi para sa mga bata yan, para mga candies. Hindi mo ba pwedeng bigyan ng candy ang araw-araw yung mga bata? Kailangan pang gantay ng Halloween. Alam niyo yung Halloween, di ba? Nakasuot ng mangkukulam, nakasuot ng vampira, nakasuot ng demonyo, may mga buntot pa, tapos yung mga babae, pagkakataon nila magsuot ng mga maliliit na damit, gustong-gusto nila yon na ipinaparada pa ang kasalanan. Meron ipinaparada, ano yung tawag doon?
Yung pinaparada mo, gay pride. Hindi ako galit sa mga gay, no? Natutuwa nga ako eh. Nakakatawa sila. Comedy. May mga kamag-anak din ako, no? Pero, ipinagmamakiay mo pa. Parade. Pinaparada mo. Dito sa ibang version, ano? May nakita ako. Isaiah chapter 3 verse 9. The look on their faces testifies against them. They parade their sin like Sodom. Nangyayari, di ba? Ipinaparada pa. Kailan ba yung dito naman sa sa may nagpaparada rin dito sa bansa natin, no? Ano ba yon? Pag January pa sinasakto. Pag may sineselebrate eh. Tapos nagsusuot yung mga gay naman ng mga malilit na damit, sayo sa kalye. They parade their sin like Sodom. They do not hide it. Woe to them. They have brought disaster upon them. Basahin natin dito, no, sa Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 26. Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Women to women, men to men, no? Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Nangyayari sa society natin ngayon. Pinaparada natin. At nag-a-approve pa tayo. Uy, okay ang ginagawa ninyo. Ilagay natin sa school yan. Turuan ng mga bata. Na dapat walang boundless ang gender. So, dumami na ang gender. No? Na-offend ba kayo? Sasabihin ko to, kahit sino ang ma-offend. Dahil ito ay salita ni Almighty Father. Ngayon, yung mga leaders ninyo, nagsasalita ba ng ganito? Sinasabi ba nila sa inyo ang totoo? Na ayaw ni Almighty Father? Ayaw ni Almighty Father ng kadubihan, ng unnatural relations, women to women, men to men. Sinasabi ba sa inyo ng leader ninyo? Kung hindi sinasabi ng leader ninyo, worthless leader niyo. Worthless shepherd. Walang kwenta. Kaya ang mga sheep or flock nagkakaligaw-ligaw. Dahil natatakot yung mga leaders ninyo banggitin ang mga tungkol sa kasalanan, lalo na itong sodomy.
Natatakot kasi baka hindi na umattend, baka hindi na magbigay ng pera, baka hindi magbigay ng tithes. Sabihin natin yung masakit, kaysa mapunta yung tao sa impyerno, mas masakit yun. Dahil forever yun na masasaktan sila. Sa ngayon, masasaktan ang mga tao. Sabihin mo no, na ayaw ni Almighty Father ng men to men, women to women relationship. Masasaktan ang mga tao. Pero kung yun naman ang way to save their souls, bakit mo hindi sasabihin sa tao? Kahit gaano pa kalaki ang organization ninyo, ang religious organization, religious denomination ninyo, kung hindi nyo sinasabi ng totoo sa tao, yung tungkol sa kasalanan, walang kwenta yung religious organization ninyo. Pakitang tao lang. At sa tingin ninyo, hindi nagagalit si Almighty Father sa inyo. Pag hindi nyo sinasabi ang totoo sa mga tao, hindi nyo pinagsasabihan. Nakakalungkot. Dahil pati ang mga Christian church, kunyari, nakikiayo na rin sa mundo na to. Ang sinasaktan natin, yung kaluluwa ng tao na yun, pag napunta sa impyerno, hindi natin hawak ang buhay natin eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Si Almighty Father may hawak ng buhay natin. Pag-aari niya tayo, hindi siya natutuwa pag may napupunta na kaluluwa sa impyerno. Hindi siya natutuwa. Nabasa natin, di ba? Sino ang natutuwa kung may napupunta sa impyerno? Si Satan. Kaya pagsasabihan natin mga kapwa-tao natin, huwag tayong ipokrito na kunyari Christian tayo tapos hindi niya itinuturo yung mali. Mali ito brother, mali ito sister. Pagsabihan. Ngayon kung hindi umattend, bakit hindi ka umattend? Hindi mo ba matatanggap? Brother, hindi mo ba matanggap? Sister, hindi mo matanggap? Kaya ka namin pinagsasabihan kasi mahal ka namin. Ito ang utos ni Almighty Father. Ngayon kung hindi mo matanggap, wala kaming magagawa. Dahil pati ang mga shepherd, may responsibility sila kay Almighty Father. Magiging kasalanan ngayon ng mga shepherd, mga religious leader kay Almighty Father. Kayo ang magbubuhat ng galit ni Almighty Father. Bakit hindi niyo tuturuan yung inyong mga tao? Yung mga taong pinamumunuan ninyo na ibinigay sa inyo ni Almighty Father. Hindi mayaman, nakakatulong sa simbahan, nakakatulong sa organisasyon, maraming pinapakain mga milyonary, maraming, baliwala kay Almighty Father yon. Kahit wala yung tao na milyonaryo na yun, kaya ni Almighty Father pakainin lahat ng tao sa buong mundo at sobra-sobra pa. Kaya lang hindi binibigay ni Almighty Father ang kanyang mga blessings sa atin dahil nga sa kasalanan natin. Binabastos natin lagi ang tatay natin. Hindi tayo natuto. Sa mga ancestors natin, sa mga ninuno na, hindi tayo natuto hanggang ngayon. Matigas ang ulo. Ano nga sabi ng Almighty Father? Matitigas ang ulo ng mga tao kahit pagsabihan mo, hindi sila susunod. They will hear but they will not heed. Verse 10, say to the righteous that it shall be well with them, for they shall eat the fruit of their doings. Sabihin sa mga righteous, sa mga taong gumagawa ng tama sa paningin ni Almighty Father, na sila ay pagpapalain, that they shall eat the fruit of their doings. Yung works, yung faith,
resulta ng faith yung works, no? Pagpapalain ni Almighty Father ang mga nagtitiwala sa Kanya, ang mga sumusunod sa Kanya. Woe to the wicked. Kaawa-awa ang mga matitigas ang ulo, mga salbahe, mga rebellious people. It shall be ill with them or with him, for the reward of his hands shall be given him. Kung ano ang ginawa mo, yun ang ibibigay sa iyo. Yung sakit ba ang ginawa mo? Kadumihan ba? Yun ang ibibigay sa iyo, kadumihan. Sa impyerno, puro kadumihan doon. Yun ang ibibigay sa iyo. Yun ang reward mo. Kasi yun ang ginawa mo. Sa mundo, kadumihan ang ginawa mo. So, ang magiging reward mo, kadumihan din. Saan ang kadumihan? Sa impyerno. Yun ang reward mo. As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, those who lead you cause you to err, and destroy the way of your paths. Naawa si Almighty Father, mga tao ko. Sino may nagli-lead sa inyo ay hinahayaan kayo na gumawa ng kamalian at nasisira ang daan patungo sa tamang daan. Sabi ni Almighty Father, sinisira nyo kayong mga leader. Children are their oppressors. Mga immature, mga selfish, nag-oppress mga tao. And women rule over them. Pag sinabing women rule over them, kahiya-hiya yun. Babae ang rule over sa society. Nakakahiya. Dahil ibinigay ni Almighty Father ang mas may dominion ang men sa women. Nakakaya kung babae rule over them. Dahil mali-mali ang itinuturo or may wini-withhold na mga katotohanan ang mga religious leaders or denominations. Ayaw sabihin ang tama para maituwid ang maling gawain ng mga tao. Kasi natatakot kayo na ma-offend ang mga tao, masaktan ng mga tao. Hindi, may feelings ang mga tao. Si Almighty Father, may feelings din siya. Sino mas susundin mo? Hindi, we should keep our tongue, hold our tongue. Bakit? Bakit mo pipigilan ang bibig mo sa pagsasalita ng tama, ng salita ng Diyos? Kung salita ng Diyos ang sasabihin mo, bakit mo pipigilan ang dila mo, ang bibig mo? Para sa ikabubuti ng tao, ikakasave ng kanyang kaluluwa, bakit mo pipigilan? Sino ang magpipigil sa'yo? Demonyo. Verse 13, the Lord stands up to plead. Nagmamakaawa. Tumatayo si Almighty Father, nagmamakaawa siya. And stands to judge the people. Siya rin ang manghuhusga sa mga tao. The Lord will enter into judgment with the elders of his people and his princes, for you have eaten up the vineyard, and plunder of the poor is in your houses. Yung mga nagro-rule sa mga tao, no? Siya ang magja-judge. Anong ginawa ng mga elders ng mga tao at ng mga nagro-rule? For you have eaten up the plunder, for you have eaten up the vineyard, and plunder of the poor is in your houses. Kinain nyo yung mga magagandang part ng vineyard. Yung vineyard, no, grapes ito, no? And plunder of the poor is in your houses. Yung loot ng
ng mga mahihirap na sa bahay ninyo. Ninakawan ninyo ang mga mahihirap. Bakit nagkaroon ng mahirap ang tao? Bakit nagkaroon tayo ng level ng mga society na poor, hindi masyadong poor, rich, sobrang rich? Bakit may ganon? Dahil yun sa selfishness ng mga tao, greediness. Dati pantay-pantay ang mga tao, pero dahil greedy ang mga tao, nagkaroon ng poor people. Kaya nasaan yung mga plunder of the poor? It's in your houses. Sa leaders, no? Leaders ng religious organization, leaders ng society. Lahat sila mayayaman. Bakit? Pero yung mga poor, asa na yung pera nila? Nandun, lumaki ang agwat. Nakikita niyo ba ito dati pantay, no? Pero dahil may swapang, umaakyat siya ng paakyat. Ito namang nasa sa kanya, pababa na naman siya ng pababa. Lumalaki ang gap ng society, yung mga poor and sa mga rich. And at the same time, yung poor din dito, poor in spirit, yung mga taong depressed. Depressed na nga yung tao, ano pa ang gagawin mo? Depressed na nga siya, ano ang gagawin na tong taong to? Ay, oo nga, ano siya ganun. Yung susulan pa niya, ay ano nga, ganyan siya So lalo magiging poor in spirit ngayon tong taong to. Dahil sinusulsulan mo or hindi ka nakakatulong, lumalaki ang agwat. Anong gagawin ngayon ng poor in spirit? Yung taong depressed, yung taong may problema. Anong gagawin niya ngayon? Ganyan ang tao. Meron pa, no? Ito verse 15, what do you mean by crushing my people and grinding the faces of the poor, says the Lord God of hosts? Ano ang ibig sabihin ninyo na crushing my people? Nadudurugin niyo ang mga tao ko, sabi ni Almighty Father, and grinding the faces of the poor. Anong mga poor to? Yung mga fatherless, widow, yung mga pinabayaan ng society, yung kasama na rin yung mga low moral, kahit na mayaman sila pero low moral sila dahil nga may mga pinagdadaanan sila. Ang tanong ni Almighty Father, what do you mean by crushing my people? Anong ibig sabihin niyo na dudurugin niyo ang mga tao ko? Meron akong narinig na tao, no? Mayroong ganong tao, dudurugin ko, nanggigigil ako, dudurugin ko siya. Ang pinong-pinong. May ganon ako nakitang tao, narinig ko siya. Dudurugin ko yan ng pinong-pinong, gagapang yan sa lusak. Anong ibig sabihin ng ganong mga klaseng tao? Pag si Almighty Father ang kakampi ng mga lowly people, ng mga depressed people, ng mga poor people, poor in spirit and poor in material things, pag si Almighty Father ang kakampi ng mga poor, ano ang gagawin ni Almighty Father sa mga taong arrogante? Kawawa kayo. Si Almighty Father ang magbibigay ng justice sa mga taong poor in spirit, poor materially speaking, mga mapagkumbaba. Si Almighty Father ang gagante. Siya ang magbibigay ng justice. Kaya wag tayong mayabang. Verse 16, moreover, the Lord says, because the daughters of Zion are haughty. Daughters of Zion meaning anak ng nation, no? Pag daughters, nation siya. Because the nations na under ng Zion or mga lugar, daughters kasi lugar to, no? Are haughty, mga tao haughty. Hindi lang babae ito, no? Kundi babae at lalaki, pero daughters nga, inuulit ko lang, ibig sabihin mga nations, mga places, or country. They are haughty, arrogant, ganun. And walk with outstretched necks. Ano yung haughty, arrogant, prideful, and walk with outstretched necks? Naglalakad ng nakagana ng ulo.
yung nakairap, nakaganon, outstretched necks, nakatingala, yung gano'n, no? Nang mamata ng tao. Bakit? Ganun. Walk with outstretched necks. Yun ang ibig sabihin na ano. And wanton eyes, walking and mincing as they go, making a jingling with their feet. Arrogante, mapagmataas, tapos materialistic, and they walk around running after fame and fortune. Yung walking and mincing as they go, making a jingling with their feet. Masaya pa sila na nang aabuso ng kapwa-tao. Kahit mahirap, nang-aabuso rin ng kapwa-tao. Hindi ko sinasabi na hindi, pag mahirap hindi nang-aabuso ng tao. Nang-aabuso rin ng mahirap. Okay? May arrogante din na mahirap. Pero ang sinasabi ni Almighty Father, poor in spirit, poor materially speaking, pero follower ni Almighty Father. Ganon, ano? Therefore, the Lord will strike with a scab the crown of the head of the daughter of Zion, and the Lord will uncover their secret parts. Ang gagawin ni Almighty Father, lalagyan ng scab ang ulo ng mga anak or ng mga tao ng iba-ibang mga nasyon dahil sa kayabangan, arrogante, prideful, pinagmamalaki ang kasalanan. And the Lord will uncover their secret parts. Yung kahihiyan ng mga taong arrogante, ilalabas ni Almighty Father. Strike with a scab the crown of the head. Dito sa ulo, lalagyan ng pagkalbo ka, no? Halimbawa, babae tas kalbo, kahihiyan yon. Oh, the crown of the head of the daughters. Kasi pag binanggit na daughters, nation to. Pero the crown of the head of the daughters, ibig sabihin yung ulo, pag tinanggalan ng buhok. Kasi ang pagbabae, pag kalbo, tung time nitong kay Isaiah, it's kahihiyan, dapat may cover. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga yung cover, ibubulgar ni Almighty Father yung kahihiyan ng mga tao, yung kanilang mga tinatago. Si Almighty Father magbibigay ng justice. Bibigyan niya ng leksyon yung mga taong arrogante na hindi sumusunod sa Kanya, na mga pinaparado pa nila ang kanilang mga kasalanan para makita ng buong mundo na sumusuway sila kay Almighty Father. Ito, sumusuway ako kay Almighty Father pero buhay ako gaganon pa, di ba? Ayaw ng Almighty Father ng ganon. In that day, the Lord will take away the finery, the jingling anklets, the scarves, and the crescents. Sa araw na yun, tatanggalin ni Almighty Father lahat ng mga magagandang bagay. The pendants, the bracelets, the veils, the headdresses, the leg ornaments, and the headbands, the perfume boxes, the charms, and the rings, the nose jewels, the festal apparel, and the mantles, the outer garments, the purses, and the mirrors, the fine linen, the turbans, and the robes. And so it shall be. Instead of a sweet smell, there will be a stench. Babaho. Tatanggalin ang magagandang mga bagay. Mga blessings ni Almighty Father, tatanggalin. Ang iba palit niya ay yung kabahuan. Instead of a sash, rope. Instead na meron sash ang tao, tali ang inalagay. Instead of a well-set hair, instead na maganda ang buhok mo, kakalbuhin ka, baldness. Instead of a rich robe, instead na maganda yung damit mo, pang mayaman, a girding sackcloth, magmamorn ka. And branding, instead of beauty, instead na maganda ka, lalagyan ka ng branding. Ano ba yung branding? Peklat. Sugat. Ito galit ng Almighty Father. Ito ang gagawin niya sa last days. At nasa last days na tayo. Your men shall fall by the sword.
Yung ibang mga countries, maraming napapasabak sa patayan. Hindi lang sa ibang countries, dito rin may mga patayan, no? Fall by the sword. And you're mighty in the war. War ng buhay. War, literal na war ng country to country or nation to nation or ano ba tawag doon, yung city na may war sa ibang city dahil nga sa kayabangan ng tao. Ipinagkakalat pa natin yung kasalanan natin. Hindi tayo sumusunod kay Almighty Father. Pinagpapala niya tayo, pero kung hindi tayo susunod, bibigyan niya tayo ng leksyon. Matututo tayo. At dapat tayong pasalamat dahil binibigyan ni Almighty Father para matuto tayong lumapit sa Kanya. Dahil kung hindi niya tatanggalan yung mga bagay na meron tayo, hindi tayo matututo, hindi natin matututunan na tawagin siya, hindi tayo matututo magpagkumbaba. Kaya tuturuan tayo ng Almighty Father ng leksyon. Her gates shall lament and mourn, and she being desolate shall sit on the ground. So yung society magsasuffer. Yung economy, dwindling economy, unstable economy. Yun ang meron tayo ngayon. Unstable ang economy natin. Yung everyday living natin, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Dahil sa kasalanan natin. Kaya, dapat tayo lagi ng tawad kay Almighty Father. Susundin natin siya. Huwag natin iparada yung mga kasalanan natin. Ihingi natin ang tawad, iluhod natin to Almighty Father. Sorry Lord God. Papakumbaba po ako sa inyo. Kayo po ang powerful sa lahat. Pinupuri ko po kayo. Kayo po ang may-ari ng kaluluwa ko. Hindi ko pagmamayari, wala akong pagmamayari kahit isa. Dahil wala naman talaga tayong pagmamayari kahit isa. Huwag na tayong matigas ang ulo. Napaka-stubborn natin eh. Pero hindi kayo makikinig, di ba? Nadidinig nyo lang, pero hindi kayo susunod. Kasi sasabihin nyo, hindi, okay naman ako ngayon eh. Okay naman ang buhay ko ngayon. Magang okay, kahit men to men, women to women, okay naman ako eh. Masaya nga ako eh. Oh. May flag kami dito. Sikat kami. Pinapakalat namin ang kadumihan sa mundo. Hindi natin alam ang buhay ng tao. Pag nasa Hades ka na, Hades ka na. Meron hindi pa niya tayo mamamatay, no? Pero nasagasaan siya eh. Ano siya, member siya ng ng men to men. Member siya ng men to men, tapos nasagasaan siya. Tapos binasa ko yung comment ng mga tao doon kasi i-post sa Facebook. Ang tanong ng karamihan, nakapaghingi kaya siya ng tawad? Sana nakahingi siya ng tawad kay Almighty Father. May mga comment na gano'n, nakahingi kaya siya ng tawad? Nagpray kaya? Ano kayang ginawa niya? Kasi yun agad ang tanong ng tao eh. Men to men, ayaw ni Almighty Father. Women to women. Ngayon, pag bigla kang kinuha ni Almighty Father ang buhay mo, tatanungin ng mga tao, nakahingi kaya siya ng tawad? Ano kayang ginawa niya? Asa na kaya yung kanyang kaluluwa ngayon? Kaya ngayon pa lang, no? Hindi pa man dumating si Jesus Christ, wala pa.
Pero hindi natin alam kung kailan siya darating. Dapat lagi tayong ready. And at the same time, hindi natin hawak yung buhay natin. Wala tayong, hindi tayo sure sa buhay natin. Kahit na naka-insured ka na, hindi ka pa rin sure. Hindi, insured ka na sure ka na. Sure ka na. Anong sure doon? Sure ka na mamamatay ka, tapos yung pera mapupunta sa pamilya mo. Tapos pag napunta sa pamilya mo, parang ano lang din, wala lang, kapalit pera, ganun. Napakamura naman ng buhay ng tao. Business yun, insurance, business yun, hindi nyo alam. Kaya naging legal yun, it's because of lobbying. Pero insurance business yun. Padami nga ng padami, di ba nag-offer? Kasi nga, kumikita ang kabuhayan. Pero hindi tayo sure doon. Mas sure tayo kay Almighty Father. Dahil yung kaluluwa natin kay Almighty Father, kanya-kanya tayo. Hindi tayo by group. Inuulit ko, hindi tayo by group. Swapang ang mundo na to. Sino ang hindi swapang? Si Almighty Father. Si Jesus Christ. Kaya sa kanila tayo magtitiwala, sa kanila tayo lalapit. Imagine, si Jesus Christ, isinishare niya yung kanyang yung pag-rule in heaven sa kanyang kingdom with his followers, doon sa mga nagtitiwala sa kanya. Saan ka nakakita ng ganong klaseng king na i-share niya yung pag-rule in heaven with his followers, with his friends? Saan ka nakakita ng Diyos na tawag sa'yo family, na anak kita? Yung ibang mga religion, tawag ba nila sa kanilang mga di ba may mga sumasamba sa kanila? Anong tawag nila? Anak ba ang tawag sa kanila? Tayo, anak tayo, tawag tayo ng Almighty Father, anak niya tayo, my people. Sa kanila ba merong ayoko mapunta sila sa impyerno? Tayo, yung tatay natin, laging nakabantay. Kasi nga, hindi sila totoo. Ang totoo, si Almighty Father, si Jesus Christ. Sabi, hindi tanggap nun tanggap nung ganong religion, yung kami na men to men, women to women. Kasi nga, niloloko sila ni Satanas. Niloloko ka rin ni Satanas. Denying yourselves. Taking up your cross. Follow me, sabi ni Jesus. Kahit na yung gusto mo na men to men or women to women, i-deny mo. Kasi, we must follow Jesus. Kung talagang mahal mo si Almighty Father, tsaka si Jesus, i-deny mo na lahat ng bagay sa mundo na to. And your focus is on the Almighty Father and Jesus. Kasi sila yung tunay na nagmamahal sa atin. Sila yung tunay na malasakit. At kaya yung mga religious leaders, huwag kayong matatakot, no? Na ma-offend yung mga tao sa inyo. Dahil lang magbibigay ng blessing sa inyo si Almighty Father. Kung hindi man magbigay ng pera sa inyo, offering yung mga tao na gusto ng kasalanan, si Almighty Father mag-bless sa atin. And huwag kayong matatakot. Mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan.
Huwag natin mahalin ang buhay natin dito sa lupa. Kaya nga, di ba, thy loving kindness is better than life. Nabasa natin, di ba? Kababasa lang natin. Sa Psalm 63, yung pagmamahal ni Almighty Father, mas mabuti pa yung kaysa sa buhay dito sa mundo. Ano pang sabi ni Paul? For me to live is Christ and to die is gain. Kaya huwag natin mamahalin ang buhay dito sa mundo. Kaya nagkakanta loko-loko ang buhay natin kasi minamahal natin ang buhay natin dito sa mundo. Yung feelings natin, inaano natin, masyado nating inaalagaan. Hindi natin alam, niloloko tayo ni Satanas. Kaya magbasa tayo ng Bible. Hindi lang ang Bible display na dala-dala mo para sabihin Christian ka, mabait ka. Hindi. Basahin mo ang Bible para alam mo. Para hindi mo masabing bakit ako lang may alam. Baka kasi sabihin nyo, bakit ikaw lang ang may alam? Hindi lang ako may alam. Hindi lang kasi kayo nagbabasa. Pag nagbasa kayo, malalaman nyo rin. Ha? Hindi kasi kayo nagbabasa eh. Kaya nga ini-encourage ko kayo to read the Bible on your own. To see it for yourself. Dahil may mga religious leaders na hindi na binabasa lahat. At hindi natutuwa si Almighty Father sa ganon. Ang gusto lang i-preach ng mga religious leaders yung mga magagandang bagay. Pero yung tungkol na sa kasalanan, yung tungkol na sa aalisin ni Almighty Father yung blessings, ayaw i-preach. Bakit ayaw niya sabihin sa mga tao? Mahal tayo ni Almighty Father. Kaya niya tayo pinagsasabihan. Binibigyan niya tayo ng warning. Unuulit ko. At kung na-offend kayo sa sinasabi ko, no, binabasa ko ang Bible, hindi ko salita to. Kung na-offend kayo, manood na lang kayo ng drama. Yun na lang panoorin ninyo. Huwag nyo na lang kung panoodin. Dahil ito, dinededicate ko to kay Almighty Father. Dahil mahal ako ni Almighty Father. Hindi niya ako pababayaan. Nagtitiwala ako sa Kanya. At alam ko, na mahal niya rin kayo. At pag kayo ay lumapit kay Almighty Father, hindi na rin niya kayo pababayaan. Pag bumalik kayo kay Almighty Father, hindi niya kayo iiwan, tatanggapin niya. Tayong lahat, wholeheartedly. Magkaroon tayo ng faith sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Mag-umpisa tayo kahit maliit ang faith natin, di ba lalaki yun? Ha? Kahit small as a mustard seed, lalaki yung pananampalataya natin. Kumapit tayo kay Jesus Christ. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Laging nakabantay yung tatay natin. Thank you and God loves us all so much.